May isang magkasintahan na nagngangalang Aida at Roderick. Sila ay tila perpektong magkapareha. Si Aida ay isang kaakit-akit na babae na may malaking puso, palaging nakangiti at handang tumulong sa iba. Si Roderick naman ay may charm at likas na talento sa pakikipag-usap. Pero isa siyang kilalang playboy sa kanilang bayan. Sa simula, lahat ay maganda. Puno ng tawanan at pagmamahalan ang kanilang tahanan. Pareho silang may mga pangarap at abala sa pagpaplano ng isang masayang hinaharap. Parang ang mundo ay para sa kanila at wala ng ibang mahalaga. Ngunit habang nagdaan ang mga buwan, ang kasiyahan ay unti-unting napalitan ng mga pagdududa at litong emosyon. Ang takot ni Aida na mawala si Roderick ay unti-unting nagbukas ng pintuan sa pagsiselos at pagkakaroon ng suspisyon. Palagi na lang siyang nag-aalala sa mga pagkakataong hindi siya makasama ni Roderick, lalong-lalo na kapag tumutuloy ito sa mga lakad kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mga simpleng kakulangan sa komunikasyon ay naging sanhi ng mga pagtatalo. Isang gabi, matapos ang isang mabigat na hidwaan tungkol sa mga pag-uugali ni Roderick, nagdesisyon si Aida na lumabas para huminga ng sariwang hangin. Naniniwala siyang kapag hindi siya nakalayas sa pitik ng emosyon, maaaring bumigat ang kanyang puso sa sama ng loob. Kaya't sumakay siya sa kanyang sasakyan at pumunta sa isang malapit na mall kung saan ang mga ilaw ng balat at ang mga ingay mula sa kasiyahan ng mga tao ay tila tatakip ang kanyang lungkot. Pero dahil sa likod ng lahat ng iyon, nagkalat ang mga madilim na anino na hindi niya alam. Habang siya ay naglalakad-lakad sa parking lot, sa ilalim ng flickering na mga street lamps, bigla siyang inambush ng isang di kilalang tao. Isang madilim na figura ang humatak sa kanya sa masalimuot na kapalaran. Ang mga sigaw ni Aida ay nalunod sa mga kabangisan ng gabi. Habang siya ay dinadala ng kapalaran sa kabila ng kanyang mga simbuyo ng damdamin, nawala ang lahat ng liwanag. Nang matuklasan ni Roderick na hindi na nag-message si Aida, agad siyang nabahala. Hindi siya makapagpigil at nagmadaling pumunta sa mall. Nang dumating siya, ang mga alon ng pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagbigay diin sa kanyang takot. Nakatayo siya sa gitna ng parking lot, napapalibutan ng mga pulis at natatakot na mga tao. Nang matuklasan ang walang buhay na katawan ni Aida, parang bagsak ang mundo niya sa mga sandaling iyon. Napaluhod siya sa lupa. Ang puso ay puno ng pagsisisi at guilt. Sa isip niya, lahat ng nangyaring ito ay dahil sa kanyang mga pagkakamali at pagbagsak ng kanilang relasyon. Mula sa oras na iyon, ang mall ay hindi na naging masaya kung hindi mga alaala ng kanyang pag-ibig. Kumalat ang balita na ang espiritu ni Aida ay naglalakad-lakad sa mga pasilyo na nag-aabang sa kanyang mahal na si Roderick. Nagsimula itong magdalagas sa mga tao sa kanilang bayan. Ang mga hati-hating kwento at ang mga naglalakbay na kwento
ay nagdulot ng takot sa mga tao. Bawat gabi, may mga nag-uulat ng malamig na hangin na dumaan sa kanilang mga balat, mga mahihinang boses na pinapakinggan, at ang mga anino ng isang babaeng nakasuot ng puti na hindi nila maalis sa isip. Ang mall, dating puno ng buhay, ay unti-unting nagbago at parang naging bansag sa mga matatandang kwento. Tagasandali na lamang ang mga tao doon. Sila ay natatakot. Ang mga bata ay bumababa mula sa mga bahay at sinasadyang ipasa ang kwento ng mga namis na sigaw ni Aida. Ang mga tao ay unti-unting umiiwas dito at ang talinhaga nito ay umabot sa social media. Ang mga bintana ay natatakpan ng alikabok at natabunan ng paamat ng kalikasan. Samantanang si Roderick naman ay pumasok sa madilim na landas ng kalungkutan at pagsisisi. Bawat gabi, sa tuwing nagsasara siya ng kanyang mga mata, dumadalaw sa kanya ang mga alaala ni Aida. Naririnig niya ang kanyang tinoy na nagtatanong, ang kanyang mga mata na punong-puno ng pag-asa at pag-ibig. Parang bumabalik sa kanya ang mga tawanan nila, ang mga halikan at ang mga pangako sa ilalim ng mga bituin. Ngunit tuwi na, nagigising siya sa katotohanan na siya na lang ang natitira sa mundong ito nang walang Aida. Tila bang may nag-uudyok sa kanya na maghanap ng kapatawaran, ngunit nanatiling mahirap suungin ito. Isang gabi, matapos ang mahabang mga oras ng pag-iisip at pagtatanong, nagdesisyon si Roderick na harapin ang kanyang takot at sakit. Sa kaisipan na baka sa kanyang pagkamatay, magkasama na sila ulit ni Aida. Inisip niyang ito na ang huling hakbang niya. Malungkot ang kanyang puso, ngunit ang ideya ng pagkakaroon ng kapayapaan sa piling ni Aida ang naging sanhi ng kanyang pasya. Lumipas ang mga taon, ang mall ay nanatiling hindi na nagagampanan. Ang mga bintana nito ay may mga bitak at ang paligid ay natabunan na ng mga damo. Ang huling alaala ng masayang samahan ng mga tao ay tila naglaho na. Naiwan na lamang ang mga kwento ng mga espiritu. Ngunit kahit anong mangyari, tila palaging may nakabantay sa paligid ng lumang mall. Ang mga urban explorers ay nagtatangkang pumasok ng may mga kamera sa kanilang mga kamay. Ngunit sa bawat hakbang na kanilang gagawin, palaging naruroon ang takot na bumabalot sa kanila. Bagong mga kwento ng mga makikita nilang kaluluwa. Ang kwentong ito ay hindi lamang nakakatakot, itinuturo din ang halaga ng pagmamahal, tiwala at pananampalataya sa bawat relasyon. Sa huli, ang kaluluwa ni Aida ay patuloy na naliligaw, umaasa na isang araw ay makikita muli ni Roderick, habang ang mall ay nanatiling simbolo ng pag-ibig na nasira. Alaala na hindi kailanman makakalimutan ng kanilang bayan. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay dapat alagaan, sapagkat sa likod ng mga tama at mali, palaging nag-aantay ang katotohanan sa dulo ng kanilang pagmamahalan.